up mga kapatid? Ako po'y muling nagbabalik. Kevin Sakaro Bulanadi, aka Kevin Love. At welcome pong muli sa aking channel. So for today's video, pag-uusapan naman po natin ay patungkol sa ating mga career. Paano nga ba magiging successful or matagumpay ang mga career natin? Kasi in our generation, marami pong mga fresh graduate or even yung mga matatagal ng graduate, ang hanggang ngayon ay nakikipagsapalaran at naghihintay pa rin sa tawag ng kumpanya or sa magandang resulta o bunga ng pag-a-apply nila. They keep pursuing their career, giving their best. Inasahan na si tito, kinapitan na nila yung mga kaibigan ni nanay, tinawagan na rin pati yung mga kaibigan ni tatay. Lahat, they exert many efforts. Ang tagal nilang naghintay, nag-apply sa mga kumpanya, but still nothing happened. At ang nakakalungkot, kung gaano karami yung mga taong patuloy na nagpupursige pa rin ngayon, mas marami po yung bilang ng mga fresh graduate or even ng mga late graduate na huminto na para i-pursue yung career nila. Or sabihin natin, nawalan na sila ng pag-asa, nawalan na ng gana, dahil na rin siguro sa kawalan ng magandang resulta or parang wala talaga kasing nangyayari sa pagpupursue nila ng career nila. So, they decided to settle for less. Imagine, for how many years na pinag-aralan nila, then yung bagsak lang ng trabaho nila, less than what they deserve. Ang tanong ko, yun kaya talaga yung plano ng Diyos para sa kanila? Yun kaya talaga yung plano ng Diyos para sa'yo? Para sa atin? 'Di ba? So I hope and pray na sa video na to talagang ma-encourage at matulungan ko kayo na hindi mawalan ng pag-asa in pursuing your career, because patuloy na magtiwala at maniwala sa Diyos that God has something better for us kung magtitiwala at maniniwala lamang po tayo sa Kanya. Kaya nga, bago natin sagutin yung katanungang paano magiging matagumpay yung career natin, pag-usapan muna natin, ano ba yung plano ng Diyos para sa atin? 'Di ba? So, it is very important for us to know ano ba yung plano meron ng Diyos para sa akin. Kasi minsan, yung success ng career natin, nakadepende yan sa kung anong plano meron ng Diyos sa buhay natin. Maybe you're pursuing the wrong career, or maybe you're pursuing the wrong job na hindi naman pala gusto ng Diyos para sa'yo. So, para mas maintindihan natin kung paano natin gagawing matagumpay yung career natin, kailangan alam natin kung ano yung planong meron ng Diyos para sa atin. So, para malaman kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin, syempre, we will consult none other than the Bible, kasi dito po nakasulat kung ano yung planong meron ng Diyos sa ating buhay. So, this will help us answer that question, ano ba yung planong meron ng Diyos sa buhay ko, sa buhay mo, at sa buhay nating lahat. So, in the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11, ayan. So, maybe familiar ka sa verse. Pero ganun pa man, I will read it again. Ang sabi po dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." So, malinaw na sinabi po ng Panginoon sa kanyang salita na meron siyang plano para sa ating lahat. So, ano daw yung planong ito? Ito yung planong magdudulot sa atin ng mabuti at hindi ng masama. Planong magbibigay sa atin ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So, dun pa lang, di ba? Pwede mo na yung gawing basihan. Plano ba ng Diyos yung nangyayari sa buhay ko? Yung nangyayari sa karir ko? Di ba? Plano ba ng Diyos yung career na pinupursue ko? Kaya ang tanong, kamusta na ba ang career mo ngayon? Pabuti pa ba o pasama na? May pag-asa pa ba o wala na? Kasi bakit walang nangyayaring maganda or bakit hindi nag-work yung career na pinupursue mo? Anong mali? Baka mali yung career na pinupursue mo kaya walang nangyayaring maganda? O di kaya naman tama naman yung career na pinupursue mo pero yung mali yung paraan ng pagpursue mo nito? Kaya nga, para masagot natin yan, yung katanungan na paano nga ba magiging matagumpay ang career natin? Well, I want to share to you these 3 steps how to make our career
successful based on the Bible. Number one, you must know the one who has the plan. Yan. So, napaka-importante para maging matagumpay yung career natin or para maging successful tayo, kailangan alam natin kung sino yung may akda ng plano ng ating buhay. Kasi napaka-imposible naman na magagawa natin yung tamang plano without even knowing the one who has the plan. Para mas madali nyo maintindihan ganito, I will give you an illustration. Imagine an engineer at ang isang trabahante. So, sa tingin nyo ba magagawa ng trabahante yung trabaho niya ng tama without knowing the plan that the engineer has? Siyempre, automatic yung engineer yung may plano. Imposible na. Kasi mahirap naman kung yung engineer pa yung hihingi ng plano dun sa trabahante, di ba? So, given na yung engineer may plano, siya yung may hawak ng plano. So, alam niya kung paano yung trabaho. Kasi nga siya yung may hawak ng plano sa gagawin nilang project. So, imagine kung gaano kahirap para sa trabahante na magsimula sa trabaho niya kung hindi niya alam yung plano kung paano niya gagawin yung trabaho, di ba? So, example na rin, nagtrabaho pa rin yung trabahante kahit hindi niya alam yung plano. Kasi nga, hindi niya kilala yung engineer na pagtatanungan niya ng plano. So, nagtrabaho pa rin siya. And after niyang nagtrabaho, tapos, nung nakita ng engineer yung tinrabaho niya na malayo or wala talaga sa plano, sa tingin nyo, anong gagawin ng engineer doon sa tinrabaho ng trabahante? Doon sa ginawa niya? Siyempre, ipapabaklas ito or ipapasira kasi nga mali or simply wala ito sa plano. So, anong mararamdaman ng trabahante kapag nakita niyang binabaklas or sinisira yung ginawa niya? Siyempre, masakit para sa kanya ito. It will cause a disappointment. Doon na magkakaroon ng mga hard feelings, you know. Kasi parang effortless, ganun. Parang nonsense yung effort na ginawa mo. Nag-walk-in ka na. Masa ka na sa mga kakilala mo. Kinapitan mo na lahat. Hiningan mo na ng tulong ang lahat. Tapos wala pa lang nangyari. Hindi pa lang nagkaroon ng magandang bunga yung trabaho or yung pagpapagal na ginawa mo. Di ba? Hindi mo ba napansin na madalas nakakaramdam ka na ng pagod? Nakakaramdam ka ng disappointment, discouragement. At yung pinakamasakit, yung naho-hopeless ka na. Para bang hindi na talaga mangyayari pa or wala na talaga maganda pang mangyayari pa sa career mo. Kapatid, why don't you start to know the one who has the plan? Diba? Sabi nga sa verse na binasa natin kanina, in Jeremiah 29 verse 11, sabi ng Bible, "For I know the plans I have for you." Well, sinong may plano? Sabi niya, alam ko yung mga plano ko para sa'yo. Ang tanong, sino ang may plano? Siyempre si Lord. It is none other than God who has the plan for us. Kaya nga, kapag nakilala mo na yung may plano ng buhay mo, yung may akda ng plano sa buhay mo, siyempre, doon na mag-i-start na magagawa mo na yung step number 2, which is yung alamin kung ano yung planong meron siya para sa'yo. So, katulad ulit ng illustration yung binigay ko kanina, nakilala na nung trabahante yung engineer. Ayan, so makikilala na sila. So, ngayon, pwede nang magtanong yung trabahante sa kanya, engineer, "Sir, ano po ba yung plano? Paano po ba natin sisimulan yung trabaho?" Same thing with you. The moment you know the Lord at nagkaroon ka na ng personal na relasyon sa Kanya, that was the moment that you can ask Him, "Lord, ano ba yung planong meron ka para sa akin?" Kasi sabi ko nga kanina, kung wala namang mali, ba't walang magandang nangyayari sa pagpupursue mo ng karir mo? Di ba? Maybe, tama nga yung career na pinupursue mo, kaso mali yung paraan ng pagpursue mo nito, kaya wala pa rin talaga nangyayari. But the moment you know the Lord, at nagkaroon ka ng personal na relasyon sa Diyos, na may plano ng buhay mo, na may akda ng plano sa buhay mo, that was the very moment that you can ask Him also, "Lord, ano po yung planong meron ka para sa akin?" So, the moment na sinabi na ni Lord sa'yo, yung planong meron siya para sa'yo, well, hindi ka na makakaranas pa ng disappointments, hindi ka na magkakaroon pa ng hard feelings, malilesen na.
Kasi maiiwasan mo ng gumawa ng mali na hindi nakaayon sa plano, maiiwasan mo na ring maranasan yung pagpapagal na nagiging effortless, or maranasan yung mga bagay na hindi na dapat maranasan pa dahil nga nagtatrabaho ka na according to the plan. Dahil nga gumagawa ka na according to the plan. So that's the advantage. Kaya nga kung sa career mo ngayon nakakaranas ka pa rin ng mga discouragement, disappointments, or nakakapagod dyan, kapatid. So, if you don't still know kung sino yung may plano sa buhay mo, well, maybe it's time for you to take some rest, to stop for a while, and lend some time para kilalanin yung Diyos na may akda ng plano sa buhay mo. Then after knowing the one who has the plan, you can ask Him, Lord, what's the plan? Then after knowing what's the plan He has for you, doon na malilesen yung mga discouragement and disappointments. Actually, sabihin natin, it takes time bago mo talaga matapos yung project. 'Di ba? Hindi naman siguro ganun kabilis na matatapos ng trabahante yung proyektong ginagawa nila. Katulad nga ng illustration natin. So, it takes time bago niya matapos yung project. Pero ang kagandahan, tatrabaho siya nang naayon sa plano. So, may iwasan ng sirain ulit yung ginawa niya. Bagkus, nararamdaman niya na na-appreciate siya. Bakit? Dahil sa lahat ng effort na ginagawa niya, isa lang yung alam niya na nasa isip niya. May patutunguhan yung ginagawa niya. May magandang katapusan yung ginagawa niya at hindi yun masasayang. So, for our step number 3, you must execute or you must work according to the plan. Yan. So, for our final step, kailangan mo lang din magtrabaho naman ayon sa plano. Katulad nga kanina, kung kilala mo na yung may akda ng plano ng buhay mo, kailangan mo naman alamin yung plano. Kung ano yung plano na meron siya para sa'yo. Then, after knowing the plan, syempre, tatrabaho ka pa ba nung wala sa plano? Hindi na, kapatid. For you to lessen the disappointments and discouragement, at para hindi ka rin maging hopeless at huminto, you must work according to the plan. So, kung paanong inilay down sa'yo ni Lord yung plano na meron siya sa buhay mo, then work according to that plan. If He told you to wait, then wait. No matter how long it will take. If He told you to serve, then serve. Kapatid, sabi ko nga kanina, dahil yung trabahante gumawa na ng naayon sa plano, na-lessen na yung disappointment and discouragement niya. Kasi hindi na titibagin muli or sisirain pa kung ano yung ginagawa niya. At kahit na sabihin natin matagal at nakakapagod man yung pagtatrabaho ang ginagawa niya, hindi siya nawawala ng pag-asa or hindi siya give up or bibitaw. Why? Because he know na yung ginagawa niyang pagtatrabaho or pagpapagal ay hindi mauuwi sa wala. Bagkus magtatapos sa maganda. 'Di ba? Kasi the moment na natapos na ng trabahante yung ginawa niya, at pag tinignan niya to ulit, example, isa yung mall, isa yung building, or isa yung establishment, or kung ano man yan, the moment he'll look on it, at nakita niya kung gaano kaganda yung katapusan ng ginawa niya, wow, ma-amaze na lamang siya. Mawawala lahat ng pagod, mawawala lahat ng pagtitiis, mawawala lahat ng pagpapagal, papalitan ng saya. He feel proud of himself. Bakit? Gawa niya yun eh. Di ba? Same thing with you. Di ba? Kapag nagtrabaho ka ng naayon sa plano, napagod ka man, mainit ka man, or whatever na pwede mong maranasan during the process na tinatrabaho mo yung plano. Pero the moment na matapos ito, kapatid, ako nang nagsasabi sa'yo. Nasasabi mo ikaw na yung pinakamasayang tao sa mundo. Why? Because you work according to the plan. At hindi na uwi sa wala yung mga pagsasakripisyo, pagtitiis at pagpapagal mo. Bakit? Kasi nakita mo kung gaano kaganda yung katapusan ng planong meron ng Diyos sa buhay mo. Kapatid, remember this. Hindi nagsulat or hindi gumawa ng plano ang Diyos na pangit. Binasa natin yung verse. He know the plans na meron siya para sa atin. Plans to prosper and not to harm us. Plans to give us hope and a future. So, doon pa lang, kapatid,
wala ka ng dahilan para hindi magtiwala sa planong meron siya sa'yo. Wala ka ng dahilan para gumawa ng wala sa plano na meron siya para sa'yo. Bagkus, dun pa lang, patuloy na magkakaroon ka na ng sapat na inspirasyon at lakas ng loob para magtiwala at gawin kung ano yung nakasulat sa plano na ibinigay niya sa'yo. So, with those 3 steps, I do believe na malilesen na yung mga tendency or possibilities na mawalan ka pa ng pag-asa at sumuko in pursuing your career. Knowing that God has a wonderful plan for you. So, you know what to do. So you must stop stressing out yourself, doing unnecessary effort in pursuing your career, but you must start knowing the one who has the plan, know the plan he has for you, and work according to those plans that he has for you. So muli, maraming salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta sa mga video yung ginagawa ko. I do hope and pray talagang makatulong po ang mga video na ito sa inyo, na makapagbigay encouragement man lang sa pagpupursyon nyo ng inyong mga career. And I always pray for you guys na talagang patuloy na maranasan nyo yung pagsama at paggabay ng Diyos while pursuing your career, at talagang isustain ng Diyos yung kalakasan ninyo until something good happen at talagang magkaroon ng resulta yung mga career ninyo. So once again, I want to ask you for your prayer request. Feel free na i-comment po yan or i-message nyo ako para dyan, and I'm so willing to pray for you. At kung nagustuhan niyo po yung video, just simply click like. At kung meron kayong comment or suggestion, feel free na i-express kung ano man yung masasabi nyo patungkol sa video na to. And if you want to subscribe also, well, wala pong pilitan. The choice is yours. Subscribe or not subscribe, it is good. So, thank you pong muli sa panonood. At magkita-kita po tayo muli sa aking susunod na video. Maraming salamat po. Palain po tayong lahat ng Diyos. Lahat po ng kapurihan ay sa Diyos lamang nararapat. Salamat po. God bless you all. Bye!